Ngayon nyo sabihin walang mali dito. Ngayon nyo sabihin. Nung December 28, Nung December 28, may nanalo sa loto and it's worth 202.5 million. Ito ang plot twist. December 28 yan Mga ilang araw lang. December 31. May nanalo ulit na 25,351,115. Wow! Grabe! Kaya pala, si First Lady, nung bumati siya kay Mel, isa sa head ng PCSO, kaya pala ang mensahe nun ni First Lady kay Mel is, sabay-sabay tayong magiging Milyonaryo na talaga! Grabe mga lods, no? Grabe. Talagang itinodo nila. Napaka-unbelievable. December 28, may nanalo ng 200 million. After 3 days, may nanalo na naman ng 25 million. Within 3 days, almost 300 million ang iluluwal ng PC. Grabe to mga lords. Napaka-unbelievable naman. Nakailang panalo na ba ngayon naman? At ngayon bulaga! May nanalo na naman sa loto. Ngayon na araw, 202 million. Grabe! Diba? Grabe naman to, nakakapangilabot. Nung isang araw lang may nanalo, ngayon may nanalo ulit. Ay, iba. Sige, hut-hutin nyo. Grabe talaga mga lods, no? Singhut! Bawat sentimo. Grabe talaga. Ngayon lang talaga nangyari ito mga lods na halos linggo-linggo may mga nananalo sa loto. Nagsimula sa admin ngayon. Sa totoo lang, halos linggo-linggo may mga nananalo. Apaka-imposible talaga. Kaya tama talaga yung sabi ni Lisa Ontiveros kay Mel. Diba? Yung sabi niya na sabay-sabay tayong maging milyonarya. Ayan na! Kayo-kayo lang ang nagiging milyonarya. Alam niyo mga lords, kung sa palagay niyo tama pa tong nangyayari sa PCSO sa loto natin dito sa Pilipinas, ewan ko na lang talaga ano klaseng pag-iisip meron ka. Alam niyo mga lords, sa nangyayari ngayong corruption, 'di ba? Sa mga nakikita nating priorities ng gobyerno ngayon, 'di ba? Pagdating sa budget, zinero budget nila yung PhilHealth, tapos yung DPWH, grabe yung budget, no? Talagang trilyon. Tapos may AKAP pa, na which is parang useless lang naman yung AKAP kasi may 4-piece di ba? Matagal nang may 4-piece. Pero talagang ginawa nila ng paraan, di ba? Para maisingit nila ang AKAP. Tapos yung sa PCSO, di ba? Nung December 28 may nanalo. Di ba? Pagka January 1 may nanalo ulit. Pagka January 2 may nanalo ulit. Grabe! So, pansinin nyo ngayon mga lods, yung nangyayari ngayon sa Marcos admin. Grabe yung corruption. Grabe talagang corruption. Yung parang harap-harapan. Diba? Walang hiya no? Ang kakapal ng muka. Talagang harap-harapan talaga. Alam nyo mga lods, ano lang ang na-realize ko? Kaya pala, pagtungtong pa lang sa pwesto ni Mr. President, ni PBBM, kaya pala tinanggal agad nila yung PACC, yung Presidential Anti-Corrupt Commission na magbabantay sa mga ahensya ng gobyerno at sa mga buwaya. At sila ang magbibigay parusa pag meron nakikitang ahensya or empleyado ng gobyerno na grabe kung makakurap. Kaya pala simula pa lang tinanggal nila yun. Ang galing talaga ni PBB. Ang galing mo talaga, Mr. President. So since tinanggal yung Presidential Anti-Corruption or Anti-Corrupt
komisyon. Kaya tignan nyo ngayon. Tignan nyo ngayon. Ang kakapal ng mukha, 'di ba? Walang hiya. Kaya pala Mr. President, grabing abilidad mo talaga Mr. President. Believe na kami. Yun na yun pala. Yun na yun. Kaya pala tinanggal yung PACC. Yun na pala yan. Ito na pala yung gustong mangyari. Hanip ka, Mr. President. Ang galing mo! Isa pang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte ang nakatagdang ihain sa susunod na linggo. Ayon kay House Secretary General Reginald Velasco, may mga miyembro ng Kamara na humiling na hintayin ang ika-4 na reklamo bago niya isumiti sa Office of the Speaker ang mga nauna. Bineberipika pa rin sa ngayon ng tanggapan ni Velasco ang 3 naunang impeachment complaint. Sa ngayon, 12 kongresista umano ang nagsabi kay Velasco sa planong pag-endorso sa isa sa 3 impeachment complaint. Diyos ko, Ginoo ko. At alam niyo mga Lord, sino-sino yan sila na mga nag-file ng impeachment complaint laban kay VP Inday? Mga makakaliwang grupo. Diyos ko, talagang grinab nila yung pagkakataon na makaganti sa mga Duterte. Alam naman natin, di ba, na ang mga Duterte lang naman talaga ang lumalaban pagdating dyan sa mga makakaliwang grupo, pagdating dyan sa mga terorista at mga rebelde. Pero sabi pa nga ni VP Inday, di ba, bring it on, no? Tama yan, no? Mag-file kayo ng impeachment para once and for all matapos na yan. Grabe to mga Lords, panoorin natin. Nananawagan ng International Monetary Fund o IMF para sa agarang capital restoration ng Land Bank at Development Bank of the Philippines. Ito'y matapos magbigay ng 50 billion pesos ang Land Bank at 25 billion pesos ang Development Bank of the Philippines para pondohan ang Maharlika Investment Fund. Oh my God. Ayon sa IMF, mahalaga ang capital restoration sa 2 state-owned bank para tiyaking matibay ang financial system ng bansa. Nauna nang nanghingi ng regulatory relief mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang Land Bank at DBP mula sa minimum capital requirements. Git naman ang CEO ng Maharlika Investment Corporation, may panukalang batas na sa Kongreso na layunin ay palakihin ang kapital ng 2 bangko. Grabe mga Lods, no? Itong gobyerno na to. Kung ano-ano na lang ang pinaggagagalang. Pati yung sa Land Bank at sa DBP ba yun? Pati yun kukunin nila? Sa totoo lang mga Lods, diskumpiyado ako, lalo na sa gobyerno ngayon. Diskumpiyado ako sa mga pinaggagawa nila. Imaginin mo, 50 billion, no? Ang kinuha nila sa Land Bank. Oh my God. Para lumago ang kapital? Ikamakailan nga lang, di ba? Plano na namang mangutang ang gobyerno kasi kulang. Tapos ngayon, eto,